Sa isang maliit na barangay, nalalapit na ang halalan. Lahat ay abala at masigasig sa pagpili ng mga susunod na lider ng bayan. At dumating na ang araw ng halalan. Maraming tao ang pumipila sa kanilang presinto. Maraming bata, matanda at estudyante ang nandoon upang bumoto. Bigas nga po pala, number 7 sa balota. Kapag ako yung binoto nyo, pinapangako ko sa inyo. Hindi lang po kayo magkakaroon ng grocery. Pinapangako ko rin na lahat ng pondo na makukuha natin sa ating gobyerno ay magagamit sa plataforma ko upang tulungan tayong lahat. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ako nga po pala ulit si Bigas, number 7 sa balota. Pakiboto! Gaya ng karamihan, ang mga tao ay nahihikayat sa matamis na pangako ng kandidato. Ang kanyang mga kabarangay ay nabibilog ang ulo sa mga pangako at kasikatan ng mga tumatakbo. Ako si Bugas. Naniniwala ako kapag ako ang manalo dito sa posisyon na ito, mapapakinabangan ng mga kabataan at ng kabarangay ang aking plataforma. At ayun ang aking sinisigurado. At kapakanan at kasiguradad ng aking kabarangay. At ako nga pala ulit si Bugas. Huwag niyong kakalimutan, number 5 sa balota. Habang dumaraan ang araw ng kampanya, may mga mayayamang nahihirapang magdesisyon. Sa isang banda, ang mga ayudang alok ng ilang kandidato ay maaaring makatulong sa kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan, lalo na sa gitna ng kahirapan. Ngunit sa kabilang banda, alam nilang ang bawat perang iaabot ay may kapalit, isang boto, isang pangakong tatalikuran ang tunay na boses ng bayan. Ngunit sa gitna ng ingay at init ng kampanya, ang ilan ay nag-iisip. Paano nga ba natin pipiliin ang tamang kandidato? Ano nga ba ang matalinong pagboto? Isa sa mga paraan upang kilalanin ang kandidato na iboboto ay pumunta sa website ng COMELEC o Commission on Election at alamin ang impormasyon ukol sa ibobotong kandidato, kung ano ba ang mga plataporma at ang mga naitulong na nagawa na niya. Pangalawa, tingnan ang social media ng mga tumatakbo kung ano ang mga aktibidad na nagawa na nila. Halimbawa na lang ng pagbibigay ng mga kagamitan sa pag-aaral. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. Ika nga nila, ang boto mo ay ang boses mo. Sa ugat na salitang matalino, gamitin ito at paganahin ang ulo. Isipin mo, kung ipagbibili mo ang iyong boto, paano tayo lalago? Matutong bumoto ng wasto. Huwag tayong magpapatukso, huwag ipagpalit ang boto at lalong huwag magpapaloko. Muli, simulan sa matalinong pagboto ang pagbabago. Bumoto ng may kaalaman. Huwag bumoto ng basta-basta. Tiyaking alam mo kung sino ang iyong iboboto at kung bakit. Sapagkat ang boto mo magdidikta kung sino ang mamumuno sa ating bansa. Kaya tayo maging matalino at kilalanin sila ng maigi upang magkaroon ng pag-angat ng kalidad sa edukasyon, sa kalusugan at ekonomiya. Sapagkat ang pagkilala sa ating iboboto ay siyang magbibigay ng kaalaman sa atin kung sila ba ay karapat-dapat sa posisyon na ating ibibigay. Kaya huwag tayong papadala sa kanilang mga salita. Sa halip, tignan natin ang kanilang plataforma at tukuyin kung sino nga ba ang tunay na may malasakit at kakayahang maglingkod sa ating bansa. Kaya I say no to vote buying. Tandaan mo, ang boto mo ay mahalaga. Kaya kilalanin mo muna. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang matalinong pagboto ng mga tao o na ating mga botante. Ano nga ba ang matalinong pagboto? Ito ay ang pagpili ng sambayanan sa politiko na gusto nilang manalo at makikita nilang deserving nila na manalo at kayang akuin ang kanilang responsibilidad o gawin ang kanilang tungkulin sa bayan.
Alam nyo ba, matalinong pagboto rin ang pagbabantay ng boto. Bakit? Sige, ito ang mga step na aking pinupunto. Ang una is dapat lagi natin or tayo mga botante, chinecheck natin ang ating mga voters ID or verification code na ang ating mga voters ID is verified at aktibo pa para upang makaboto tayo sa botohan, sa araw ng botohan. At pangalawa, dapat alam natin kung saan tayo boboto. Like, alam natin yung lugar na pagbobotohan natin. Like, alam natin yung presinto or istasyon na naka-assign sa atin kung saan tayo boboto. Pangatlo, dapat hindi tayo nagbabadali sa mga flying voters at buying voters. Kasi ang boto natin is nakasalalay sa atin at ang bansa ay kinabukasan ng bansa ay nasa atin yon, sa boto natin yon. Kaya wag tayong magpapadali about sa mga manduruga na politiko. At panghuli is kung hindi tinatanggap or nagkakaroon ng problema sa ating mga machine o voting machine, is dapat lagi nating inuulit. Like, wag natin iiwanan ang ating pinagbotohan kasi masasayang din, mapupunta rin sa wala ang pinunta mo o ang binoto mo. Kaya if magkaroon man ng aberya or problema, laging tanungin ang opisyal or nagbabantay sa presinto nyo na ganito ang machine, nasira or may problema sa machine niyo upang maayos sila at makaboto ka ng maayos. At ayun lang ang ating pag-uusapan about sa matalinong pagboto. Maraming pera. At sa panahon ng eleksyon, madalas itong ginagamit para bumili ng boto. Pero alam mo ba, ang boto mo hindi dapat ipagbili? Ang boto mo, yan ang boses mo. At ang boses mo para sa pagbabago. Para sa kinabukasan ng ating bansa. Kaya't sabay-sabay nating sabihin, no to vote buying. Ipagtanggol natin ang ating karapatan. Iboto natin ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa ating bayan, hindi ang mga taong nag-aalok ng pera kapalit ng boto. At ipaalam natin sa lahat na ang boto natin hindi kailanman ipagbibili, para sa mas magandang kinabukasan at para sa bayan natin. Ang halalan ay hindi lamang patungkol sa pagboboto, kundi sa pamimili ng leader na magdadala sa bayan ng pag-asa, pagbabago at kaunlaran. At sa bawat boto, may bigat ng responsibilidad na kailangang isa-isip. Dahil ang tunay na makapangyarihan sa bawat halalan ay ang mga taong bumubuo ng bayan, ang mga botante may pag-iisip, pag-asa at pagmamahal sa kinabukasan.